Magandang umaga po mga kasama. Sa ngayon puntahan natin ang aking taniman, ang pipino. Mayroon itong tanim na white pipino at saka green. At saka isa nga pala, unang-una sa lahat, nais nating pasalamatan ang biyaya na ating natanggap sa Panginoon. At saka tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ito mga kasama, ipakita ko sa inyo. Ito ang aking munting taniman ng pipino. Ito ay mga nasa 140 kapuno lamang. Tsaka makikita niyo yung mga bunga niya ay malalaki na, malulusog. Ito, tingnan nyo. Ayan. Ayan. Oh, napakarami. Ayan. 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 Ito yung white pipino na galing sa East West. Yan, yung mga bunga nila, napakarami. Saka bukas ng umaga ito ay harvestin na namin. Ito yung kulay green. Sa Swiss pa rin. Ito, tingnan nyo. Tingnan nyo yung bunga. Unang bunga, napakalaki. Saka ito. Ayun, makikita nyo. Ang dami nila. So ngayon, ituturo ko rin sa inyo kung ano ang ginagamit ko dito para makatipid at saka mapataba ang ating pipino. Ito yung puno. Oh. Ito, sa land preparation ito, gamit ako ng inulingan ng kahoy na lupa at saka nilagyan ko na rin ng tae ng baka at ito'y pinaghalo ko tapos nilagay ko dito. Pagdating ng mga 3 araw bago ko pa yon tinaniman ng buto ng pipino, ito ay direct seeding na. At saka nag-aabono lang ako nito ng triple 14 makaisa at saka urea. At ito na yung makikita ninyo. Talagang simple naman ang pagtanim ng pipino. Saka andito pa yung bagong itinanim ko na maliit pa. Ito ay nasa labing dalawang araw. Tingnan nyo. At saka may trellis na. Nilagyan ko na din ng trellis. Kasi nahihirapan ako sa pagkuha ng mga kawayan. Ayan. Tingnan nyo. Ito. Andun pa papunta. At saka meron din akong nakikita ng pipino white. Ito ay napakahaba at saka malaki. Tingnan nyo. Ito mga farmers. Ito. Oh, tingnan nyo. Labi isang dangkal. Siguro ito ay nahalo sa pipino white. Iba siguro ang variety nito. Pero white pa rin ang color niya. Ito, tingnan nyo sa kabilang banda. Kaya inaanyaya ko po kayo na magtanim para mapakinabangan din ng mga kasamahan natin.
At saka makatipid naman tayo sa gastos. Isa pa, makakuha tayo nito ng mga pagkain natin. Sa susunod na video ay ipakikita ko rin sa inyo ang tanim ko na okra. Ito ay nakaharvest na kami ng pangatlo. Nakaharvest kami ng 9 na kilo. Bawat harvest, 9 at kalahati. Sabi nila, dito sa bukid, walang trabaho. Walang trabaho kapag nag-uupo ka lang. Kapag nagtatrabaho ka naman, napaka-busy pala. At saka, ayun, makikita mo, mga taniman. Nagbibigay pa ng pera. Konting tiis, konting tiyaga, at saka magdasal. Ang isa, magdasal sa Panginoon at magpasalamat sa mga biyaya na ibinigay niya sa atin. Hanggang dito lang mga ka-farmers ang ating video. Sa susunod naman ay bibidyohan din natin ang ating okra. Nakikita nyo ito. Ito ang ating munting pipino. Ang kanyang mga bunga ay narito sa ilalim. Napakarami. Ito ay 140 lang nakapuno. At nilagyan natin ng pataba. Ito ang ating nilagay na pataba. Ito lang namamatay ito. Lupa na pinag-ulingan at saka may halo na tae ng baka. Ang inilagay ko. Sobrang taba nila mga ka-farmers. Dito lang tayo. May God bless you and God is love all the time.